Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pagkasabi ni Jesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin kanya, sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ka na iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong isinugo. Inihayag ko dito sa lupa ang iyong kalulhatian. Natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon sa iyong harapan ang kalulhatiang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. Ipinahayag ko na kung sino ka sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila iyo at ibinigay mo sila sa akin. At tinupad nila ang iyong salita. Alam na nila na ang lahat ng ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo. Dahil ibinigay ko sa kanila ang mga salitang ibinigay mo sa akin at tinanggap nila. Natitiyak nilang ako'y tunay na galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugos sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutang ito ang idinadalangin ko, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y sa iyo. Ang lahat ng sa akin ay sa iyo, at ang lahat ng sa iyo ay sa akin. At nalululhati ako sa pamamagitan nila. At ngayon ako'y papunta na sa iyo. Iniiwan ko na ang sanlibutang ito. Ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin, upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila'y maging isa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay ingat. Sa mundong puno ng ingay, pagod, pressure at takot, napakasarap marinig na may isang taong nagmamalasakit sa atin. May isang taong nagbabantay, may isang taong nagdarasal para sa atin. Dahil ang totoo, maraming tao ngayon ang sanay magtanong ng sino ang nandyan para sa akin. Marami ang napapaligiran ng tao pero pakiramdam ay nag-iisa. Marami ang palaging online pero walang tunay na nakakakilala sa kanilang sugat. Marami ang tumatawa sa harap ng iba pero tahimik na umiiyak sa gabi. Sa ating ebanghelyo ngayon ayon kay San Juan, binuksan natin ang isa sa pinakamalalim at pinakamagandang tagpo sa buhay ni Jesus, ang kanyang panalangin para sa kanyang mga alagad. Bago siya maghirap, bago siya ipako sa krus, bago siya iwan ng marami, ano ang ginawa ni Jesus? Nanalangin siya. At hindi lang basta panalangin iyon ng pagmamahal. Panalangin iyon ng pag-iingat. Panalangin iyon ng isang pusong nagmamalasakit. Napakaganda dahil ipinakita rito na kahit si Jesus ay pinili ang panalangin bago harapin ang pinakamabigat na laban ng kanyang buhay. Hindi siya tumakas, hindi siya nagreklamo, hindi siya nagwala. Sa halip, tumingin siya sa Ama. Minsan kapag may problema tayo, una nating nilalapitan ang cellphone kaysa sa Diyos. Kapag nasasaktan tayo, una nating ginagawa ay mag-post, magkwento o magtago. Pero si Jesus, sa pinakamadilim na sandali, pinili niyang manalangin. At doon natin makikita ang isang katotohanan na ang taong marunong manalangin ay hindi madaling mawalan ng direksyon. Sa kanyang panalangin, sinabi ni Jesus na ang buhay na walang hanggan ay ang makilala ang Ama.
Napakalalim noon dahil akala ng marami ang eternal life ay tungkol lamang sa langit pagkatapos mamatay. Pero ayon kay Jesus, nagsisimula ang buhay na walang hanggan sa relasyon natin sa Diyos habang tayo nabubuhay pa dito sa mundo. Kaya may mga taong buhay nga, ngunit parang patay sa loob dahil malayo sila sa Diyos. May pera nga, pero walang kapayapaan. May tagumpay, pero walang saysay. May mga followers, pero walang tunay na kagalakan. Bakit? Dahil ang puso ng tao ay hindi mapupuno ng mundo lamang. Ang puso natin ay nilikha para sa Diyos. At pagkatapos ipanalangin ni Jesus ang kanyang mga alagad dahil iiwanan niya sila sa mundo, alam niyang haharap sila sa tukso, sa mga pag-uusig, takot, at pagdurusa. Kaya sinabi niya sa Ama, ingatan mo sila. Napakagandang marinig noon, ingatan mo sila. Minsan, hindi natin napapansin pero baka maraming beses na tayong iniligtas ng Diyos sa mga bagay na hindi natin alam. Mga aksidenteng hindi nangyari, mga maling desisyong hindi natuloy, mga kasalanang muntik na nating gawin, mga taong muntik nang sumira sa atin. Hindi natin alam kung ilang beses na tayong iningatan ng Diyos. At kahit minsan, pakiramdam natin pinabayaan tayo. Ang totoo, baka nga buhat-buhat pa rin tayo ng Diyos hanggang sa oras na ito. Narito ngayon ang isang mahalagang tanong. Kung si Jesus ay nanalangin para sa kanyang mga alagad noon, nananalangin pa rin kaya siya para sa atin ngayon? Ang sagot, oo. Napakagandang isipin na si Jesus na nasa langit ay hindi tumitigil na mamagitan para sa atin. Kapag pagod ka, ipinagdarasal ka niya. Kapag natutukso ka, ipinagdarasal ka niya. Kapag nawawalan ka ng pag-asa, ipinagdarasal ka niya. May mga panahong feeling natin walang nagmamahal sa atin. Pero ang Ebanghelyo ngayon ay paalala na may Diyos na hindi tumitigil mag-alala para sa atin. At dito pumapasok ang pinakamagandang twist sa ating Ebanghelyo. Habang ipinagdarasal ni Jesus ang kanyang mga alagad, alam niyang iiwan din siya ng ilan sa kanila. Alam niyang magkakawatak-watak sila. Alam niyang may magtatatwa sa kanya. Ngunit, ipinagdasal pa rin niya sila. Iyan ang klase ng pagmamahal ng Diyos. Hindi lamang niya tayo mahal kapag mabait tayo. Hindi lamang niya tayo iniingatan kapag banal tayo. Hindi lamang niya tayo pinapakinggan kapag karapat-dapat tayo. Mahal niya tayo kahit mahina tayo. Inaalagaan niya tayo kahit minsan lumalayo tayo. Ipinagdarasal niya tayo kahit madalas nakakalimot tayo sa Kanya. At iyon ang dahilan kung bakit hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa sa sarili natin. Dahil ang Diyos, hindi sumusuko sa atin. Kaya ngayong nasa huling linggo tayo ng Easter season, inaanyayahan tayo ni Jesus, hindi lamang upang humanga sa kanyang pagmamahal, kundi upang mamuhay rin sa ilalim ng kanyang pag-iingat. Marahil may pinagdaraanan ka ngayon, may takot kang kinikimkim sa puso mo, may sugat kang hindi mo masabi-sabi, may problema kang mag-isa mong dinadala. At baka feeling mo, wala nang may pakialam sa iyo, kahit ang Diyos. Pero tandaan mo ito, may Diyos na nagdarasal para sa iyo. May Diyos na nagbabantay sa iyo. May Diyos na nagsasabing, ingatan mo sila, Ama. Kaya huwag mong sukuan ang sarili mo.
huwag kang matakot lumapit muli sa Diyos. Huwag mong hayaang nakawin ng mundo ang iyong kapayapaan. Dahil ang taong nasa ilalim ng pag-iingat ng Diyos ay maaaring masaktan, pero hindi pababayaan. At ngayong araw, tandaan natin ang salitang ito. Ingat. Hindi lamang dahil maingat ang Diyos sa atin, kundi dahil iniingatan niya ang ating puso, ang ating pananampalataya, at ang ating buhay. Kaya nga, pag nilayan natin ito, kapag tayo ay napapagod at nasasaktan, kanino tayo tunay na tumatakbo? Sa mundo ba? Sa cellphone ba? O sa Diyos nag-iingat sa atin? Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat dahil hindi mo kami nakakalimutan. Sa gitna ng aming kahinaan, takot at pagod, patuloy mo kaming iniingatan. Turuan mo kaming magtiwala sa iyong pagmamahal at manalig na hindi mo kami pababayaan. Ingatan mo ang aming puso upang manatili kaming tapat sa iyo araw-araw. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.